Eto po maganda tong pag-uusapan nating susunod. No? Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na. Etong Malacanang iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Yan po ang mga pag-uusapan natin at marami pa po. So sana mapanood nyo tong vlog na ito sa simula't simula hanggang sa matapos. Huwag pong kakalimutan napaka-importante ng pagla-like ninyo dito sa vlog na ito. Hindi nila maaarenglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi na maaarenglo. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaarenglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo maaareglo si Sara o hindi? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maaareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Kaya yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sinong tanong Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. 'Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat, paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi, parang yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara di ba? Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo, si Sara ba
pwedeng aregluhin. Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo. Pero ito matindi rito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos si Tambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Tiangco. Kaya mas kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi nyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng siraan yan. Pwede mong siraan ng taong bayan. Halimbawa, si Sara. Sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan, na alam nila yung karakter ni Sara, hindi malalagyan. At nakikita naman, yung dahilan, kumokonek din kung kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot, kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot, tsaka itong mga, isa pa, mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga kurap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si BP Sara. Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Ay, medyo matigas yan. Alam mo, ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako, nailagay bilang sa opisina, hindi maaareglo. Pero posibleng maawain eh. Pwedeng mapakiusapan. Bibigyan muna ng warning. Pag inulit mo pa yan, pakukulong na kita, tipong ganon. Si Sara hindi mo pwedeng pakiusapan. Period ka agad. Yun yung punto niya. Kasi meron namang mga politiko na pwede mo pakiusapan, medyo maawain. Diba? Hindi ko sinasabing masamang tao si Sara, pero si Sara ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi pwede yung maawain. Dahil loko-loko demonyo na tong mga to eh. Diba? Grabe magpahirap sa Pilipinas. Kaya saktong-sakto si Sara. Saktong-sakto siya. Hindi pwedeng pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? kunyari lang sir, kunyari lang, Leni Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them, pero hindi Tingnan mo yung focus nila, nandoon sa kalaban. Hindi yun ang issue. Dapat ang sinasabi ni, alam mo, ang binabanggit ni Tiangco, yung hindi mo siya pwedeng pakiusapan patungkol doon sa mga ghost projects, flood control scandal. Hindi yung issue ito ng yung ibang tatakbong presidente. Diba sana ang tanong paduktong doon sa ano-ano yung mga hindi pwedeng maareglo kay Sara. Hindi involve yung personality. Ang ini-involve, ang binabanggit si Leni.
si Erwin Tulfo. Hindi yun. Ang issue yung korupsyon. Ang bira, oh. Saan napupunta? Hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? Ayan, ang ganda nung sinabi. Pasok, di ba? Anong punto niya? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno? Or napakiusapan? Kasi hindi lang isa lang daw ang magdidesisyon. Pero si Sara hindi. Pag dinesisyonan niya yan, period ka talaga dyan. Diba? Kahit nga yung tatay, alam naman natin yung kahit nga yung tatay, hindi sinunod diba? Kung sinunod ni Sara, yung tatay niya, wala tayong problema ngayon. Walang magnanakaw na nakaupo sa mataas na posisyon. Nang dahil sa hindi sumunod si Sara sa tatay niya, kaya nakaupo yan si Marcos eh. At nakakapagnakaw si Tambaluslos. Nauunawaan po natin ang ibig sabihin. Iba po si Sara. Ibalik ko ngayon sa usapin. Ngayon ba may napapanagot? Diyan pa lang napakagandang halimbawa na. Bakit? Hindi lang isa magdidesisyon. Malay mo yung nagdidesisyon ngayon yung asawa pala. Malay mo adik yung asawa. Hindi pala sila nagdidesisyon. Bakit walang napapanagot? Malay mo nagdidesisyon yung driver. Kung tatanggap ng pera o hindi. Hindi natin alam. Diba? Hindi. Malay natin. Diba? Yung anak pala ang nagdidesisyon. Ibig sabihin, walang tayo. Pagka inisip mong talaga yan, bongbong na bongbong eh. Diba? Bongbong na bongbong. Hindi mo na nga malaman kung sino bang bumubulong kay bongbong eh. Parang wala na sa katinuan eh. O lumalambot ba o hindi? Di ba? Okay. Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yon, ang ganda nung sinabi. 1,000,000% hindi maaareglo si Sara. So, ibig sabihin, siguradong. Gaano ka sigurado? 1,000,000%. Ano ba yung 1,000,000%? Parang bukas, lilitaw ang araw. Pagdating sa gabi, siguradong lalabas ang buwan at magdidilim. At kinabukasan, lilitaw ulit ang araw. At pagdating ng gabi, lilitaw ulit ang buwan. Ibig sabihin parang ganyang kasigurado, 1,000,000%. Kalaban po itong nagsasalita. Kaya nga naman, gusto ng Pilipino talaga si Sara eh. Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. Yang 1,000,000 na ipamimigay niya sa bawat Pilipino. Yang 1,000,000 na kasiguraduhan na hindi makakaligtas lahat ng magnanakaw ng ghost projects. Hindi makakaligtas itong flood control scandal masterminds. Yan. Kaya BP Sara, ibigay mo na yung 1,000,000 sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000, 1,000,000%. Kailangan nang matapos talaga itong nakawan. Pwede ba isama mo na yung mga rebelde sa Pilipinas? Yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga naghahasik, yung mga terorista, hahasik ng lagim sa Pilipinas. Para matapos na tayo. Matanong ko lang kayo, doon sa mga nakapunta na sa Davao, na hindi taga Davao hindi taga Davao, pero nakapunta na sa Davao. That exactly, sana ang magawa ni BP Sara sa Pilipinas. Maging parang Davao. Pwede ka maglakad sa kalsada, safe, walang addict, walang drug lords, walang mga rebelde, walang mga NPA. Alam naman natin kalat ng NPA yan before, di ba?
mga terorista. Yan yung gusto mangyari sa Pilipinas. Yan ang kayang i-offer ni VP Sara. According dun sa kalaban, ha? Si Tiangco. Malinis. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000%, hindi mo maaarendo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaarendo. Alam ko yun at alam nila yun. Saktong-sakto yung sinabi. Halimbawa, ikaw si Tambaluslos. O ikaw na lang, tumatanggap ka ng maleta. Halimbawa, ikaw si Trillanes, nakinabang ka. Halimbawa, ikaw si Dilima, tumanggap ka ng envelope. O halimbawa, ikaw yung Quadcom na nabibigyan ka after hearing. Gugustuhin mo ba si Sara makaupo? Alam mo hindi mo maareglo. Ito alam, ha? Alam to ng mga politiko. Sa circle nila, alam nila kung sino mo pwede mong bigyan ng pera. Si Sara. Mapapahiya ka kay Sara pag bibigyan mo ng pera. Yan ang kailangan nating presidente. So ngayon, yung mga magnanakaw, nagtutulong-tulong. Gusto nilang maglagay ng presidente na pwede nilang lagyan.